bakit ba ang isang congressman ng 2nd District ng Parañaque nandito at kinakausap ang mga teachers ng 1st District at mag-uulat sa bayan pa. Una po, gusto ko sabihin sa inyo, ang isang congressman, pag ginagampanan niya ng tama ang kanyang paglilingkod, hindi lamang pang distrito ang kanyang ginagawa. Kundi ang kanyang mga ginagawa ay malaking epekto, hindi lamang sa distrito, hindi lamang sa syudad, kundi sa buong Pilipinas. At yan makikita niyo sa aking presentasyon. Pangalawa, si Congressman Goles, hindi man naiba sa inyo. Yung mga nabanggit na mga lugar, yan po ay kasama sa aking jurisdiction noong ako ang congressman pa ng Lone District ng Parañaque. At yan ay mula noong 1992 hanggang noong 21, tatlong termino, 7 na taon po ako naglingkod sa inyo at hindi po isang taon na higit lamang kundi 7 na taon. Isa sa pinakamahabang panahon ng paglilingkod sa inyong lugar, sa kasaysayan po ng inyong lugar. Isa lamang ang alam ko na maaaring humigit yan. Ayan ay si dating mayor at nasirang mayor na si Florencio Bernabe Sr. Sapagkat siya ay naging mayor natin ng halos 20 taon sa Parañaque. Salamat po. Ngayon po, itong ulat sa bayan, sisimulan ko ito sa pagpapakita ng isang litrato na talagang gusto ko. Kasi ang litrato nito, maraming kasamang bata. Nakakatuwa, parang katulad ninyo, kayo, ang trabaho nyo, marami mga bata. Kasi dito, sinusundan ako ng mga bata, nagtataka ako kung bakit. Hindi naman ako artista, hindi man ako si Piolo, pero sumusunod yung mga bata sa akin. Panurin niyo po ito, hindi lang sila, no? Maraming pagkakataon sa aking pag-iikot. Mga bata, sunod na sunod sa akin. Panurin niyo po. Ito po. Hindi lumalampas sa guhit, ha? Napaka-orderly. Ito po. Pero hindi yung bata sa Parañaque. Yan po si Roylo Goles ng bata pa. Doon sa isang mahirap at maliit na probinsya, Romblon. Doon po ako pinanganak. Ang mga magulang ko, katulad niyo, mga public school teachers, elementary, nanay ko, high school yung tatay ko. Ito yung bahay namin sa Romblon, gawa sa Kawayan. Ang pangalan ko, Roylo. Ang nanay ko, taga Romblon, ang tatay ko, taga Iloilo. Kaya pinagsama yung pangalan, yan ang ibig sabihin, Romblon, Iloilo. Hindi kami nagtagal doon sa Romblon, sapagkat nagpasya yung mga magulang ko na maghanap ng bagong kapalaran. Kaya kami ay lumipat sa Quezon City. Ito po, yung lugar namin, isa kami sa mga nauna na bigyan ng low-cost government housing project doon sa Project 3. Yung bahay doon, parang kahon, may bubong, walang kesame, ang kalye, hindi aspartado lupa.
Ito ang bakuran namin sa Project 3. Sa mga nagtataka kung bakit parang napakadali para sa akin na pumasok sa mga masisikip na lugar, marami sampayan, sapagat ganyang lugar ako lumaki sa Project 3. Ito ang bakuran namin, ito yung mga sampayan namin, ito yung nanay ko, nandito ako, nagbo-boxing, bata pa. Ito yung bakod namin, sira-sira. Ito pinapakita ko sa inyo, sapagkat ito halos 10 taon na kami sa Project 3. Pero tingnan nyo ang kali namin. Hindi pa rin naayos, lupa pa rin ang kali namin. Ang dami namin politiko nilapitan, pero awa ng Diyos, walang tumulong sa amin. Ito naman, ang eskwelahan ko, elementary. Yung ito bahay lang na ginawang temporary, sabi nila temporary, na eskwelahan, pero ang nangyari, hindi po temporary, pagkakang matapos, yan ang eskwelahan namin. Tingnan nyo, itong mga estudyante na to, yan yung mga bata na formal ng class picture, pero tingnan nyo, dahil sa galing sila sa mga pamilyang mahirap, ang iba nakapaalamang, nakasinelas, ang iba nakapakya. Ito ang high school namin, Quirino High School, public school din, gawa sa kahoy, ang mga bintana, sira-sira, pero kahit paano, kami ay nagkaroon ng magandang edukasyon dyan sa kaawa-awang eskwelahan na yan, Quirino High School. Alam niyo, ako ngayon nakatayo sa harapan ninyo, galing sa isang mahirap at maliit na probinsya, Romblon, galing sa elementary school na public school, pero ngayon, medyo mataas na, inabot ko sa buhay. Nakagad ko na sa aking sarili. Paano ko nagawa ito? Alam niyo, sagot ko dyan, ang pinakapundasyon kung bakit nakaagad ako sa aking sarili dahil sa sineryoso namin ang edukasyon. Seryoso po sa pamilya namin ang edukasyon. Kaya nung graduate ako na high school, talagang pinilit ko na papasok sa itinuturing noon at hanggang ngayon na pinakamagaling na eskwelahan sa Pilipinas, UP. Doon kumuha ko ng AP Political Science at naging miyembro ng UP debating team. Noong pa man, nakikipag-debate na ako, isang kaalaman na nagagamit ko sa Kamara de Representantes sa Kongreso. Pero hindi ako nagtapos doon, sabagat ang talagang pangarap ko, makapasok ng military. Kaya nag-apply ako sa PMA, kumuha ng entrance exam, ang dami namin kumuha ng entrance exam, 1,000, pero sinwerte ako, number 2 ako nung kumuha ng entrance exam. Kaya sinwerte tayo, naging madali para sa akin ang matanggap sa PMA. Ito, litrato ko na ako'y kadete doon. Medyo kinalampak tayo ng gusto, dumaan sa hirap. Alam niyo na, buhay ng plebo sa PMA, pinapahirapan ng mga upperclassmen. Pero hindi na ako nagtapos doon, sapagat 2 buwan pa lamang, sinwerte ako sapagat tinasan ko yung aking ambisyon. Inambisyon ko na makapasok sa isang akademya sa Amerika. Ito ang United States Naval Academy sa Annapolis, isang bantog na akademya pagdating sa engineering at mathematics. Isa sa mga top 10 sa Amerika. Annapolis ang tawag po dito. Ito yung litrato ng lugar namin noong ko ay bumisita noong homecoming namin. Yung nakikita niyo mga buildings, hindi po palasyo yan. Kundi yan ang dormitorio namin. Diyan kami natutulog. Diyan kami nakatira nung ako'y nag-aaral dyan. Ito ang litrato ko nung ako'y kadete pa. Kadete doon. Kumuha ng mathematics, naging major doon. At parating nasa scholar list, superintendent's list for academic excellence. Ito naman, mapili ako na company commander. Isipin niyo, ako lamang ang hindi Amerikano doon, pero ako pa rin ang piniling company commander at ang mga assistant ko, pareho mga Amerikano na puti. Ito ang lobby ng aming dormitoryo. Tingnan niyo naman yan. Parang palasyo sa Europa, di ba? Alam niyo, tuwing dadaan ako dito, parang di ba kapaniwala ng isang tao na galing ng Romblon, na katulad ko, makakatugtong sa ganun klaseng napakaganda at napaka-eleganteng lugar. Parang pangarap lamang. Ito ang view galing sa taas ng dormitoryo namin. Ito naman ang math building, diyan kami nagkaklase, pag mathematics sa subject. At ito yung aming chapel. Chapel ang tawag dito. Naval Academy Chapel. Pero tingnan nyo, umod ng laki at ang napakaganda. Ito ang loob ng aming chapel. Ito naman ang view, galing sa dagat, kasi tabing dagat kami. Ito ang mga academic buildings, ito ang dormitory namin. At tingnan nyo yung chapel namin, yung dome ng chapel na napakataas at napakalaki. Yan yung view galing sa taas. Nakikita nyo yung gymnasium namin, yung mga dormitory, academic buildings, yung parade grounds, yung dagat. Napakaganda po ang lugar na ito. Sana magkaroon kayo ng pagkakataon na mabisita yung aking lugar. Kasi ang daming turista na pupunta rito. Dinadayo talaga ito ng mga turista dahil napakaganda. Ito yung pag nagpaparada
kami. Ito po, parada ng mga kadete doon. At habang ako yun doon, nagboluntaryo ako na mag-training sa US Army Airborne School, yung parachute jumping. Hindi naman kailangan gawin ko ito, pero pinili kong gawin sapagkat gusto kong malaman kung hanggang saan aabot yung lakas ng aking loob. Kaya ko bang lumundag sa aeroplano? Kinaya ko naman, natuto ko lumundag sa aeroplano at sa helicopter. Noong ko doon, ang pinili kong sport, hindi volleyball, hindi basketball, hindi tennis, kundi basagan ng mukha, boxing. At doon, nakipagbasagan tayo ng mukha sa lahat ng klaseng mga Amerikano. Karamihan mga puti, ang iba itim, iba dilaw, iba kayo mangi katulad ko, at sinuwerte tayo ron. Sa 4 na taon na pag-boxing ko doon, ni minsan hindi po tayo natalo, naging undefeated boxing champion. Si Roy Lugones doon sa Academy. Salamat po. At ang isang nakalaban ko, ito si Charlie Bolden, isang itim na boksingero. Nanalo ko dyan. Kaya ako pinapakita ito dahil si Charlie Bolden, yun po, ay sikat na sa Amerika ngayon. Ito siya. Siya ay naging Major General sa US Marines, naging astronaut, sikat na astronaut, at in-appoint ni President Obama na maging pinuno administrator ng NASA. Yung National Aeronautics and Space Administration, yung nagpapadala ng mga rocket ship, mga satellite, mga astronaut. Sikat na sa Amerika si Charlie Bolden ngayon. Pero kahit sikat siya ron, meron pa rin isang yugto sa buhay na hindi niya makakalimutan. Yan ang makalaban niya, ang isang Pilipinong boksingero na tumalo sa kanya, ngayon congressman na ng 2nd District ng Parañaque. Salamat po. Pero baka meron iba, magsasabi, patagal na yan. Mga waiter, baka sabihin na si Congressman Goles, patagal na, baka wala nang ibubuga yan. Para makita niyo kung meron pa ibubuga o wala, si Congressman Goles, ito po ang video habang ako'y nag-iensayo. Patuloy ito po ito. Okay, ready for... Yan po yung mga suntok na nasa lubong ni Charlie Bolden. Yan ang sagupa kami. Ayun, ang tingin niyo, may bubugan pa o wala? Baka meron mo sa sumubok, baka gusto niyo subukan. Baka gusto subukan. Dahil, bibiro lang po ako. Hindi po tayo violent tao, mapayapa po tayo. Hindi tayo nananakit na walang dahilan. Hindi tayo nananampal ng babae, hindi nananadyak. Mapayapa po tayo. Pero, ito sasabihin ko sa inyo, kahit na mapayapa akong tao, kung kakailanganin, lalo na po kung para ipagtanggol kayo, lalo na kapakanan at karapatan nyo, si Congressman Goles handang makipagpasagan ng mukha kanino man para sa inyo. Salamat po. Pero ano, magkakapatid kami, 3 kami magkapatid na lalaki. Lahat kami nakaangat sa buhay. Isipin nyo, simpleng pinaggalingan namin. Yung isang kapatid ko, yung pinakabata sa amin, gumraduate ng Philippine Military Academy. Class of 1979, yung po nakaputing, nakatayo. Hindi na siya, wala na sa military, naging negosyante sa Amerika, pero ang kanyang mga kaklase, sikat ngayon. Yung isa, General Oban, Chief of Staff. Yung isa naman, si General Ortiz, Commanding General ng Philippine Army. Pero yung talagang sumikat sa amin, sa magkakapatid, sa larangan ng military, ito po, si Ferdinand Goles, pangatlo sa amin. Siya ay gumraduate ng class of 1979 sa PMA. At naabot niya yung pinakamataas na ranggo sa Philippine Navy. Naging Vice Admiral at naging Flag Officer in Command ng Philippine Navy. Kaya ako yung proud na proud sa aking kapatid. Tignan nyo, paano namin nagawa ito? Sapagkat naging responsable kami. At yung mga magulang namin, naging responsable rin para sa aming kapakanan at edukasyon. Ito ang aking kapatid habang kasama si dating Ambassador Kerry ng Amerika. Matapos ako gumraduate sa Amerika, pinagpatuloy ko aking pag-aaral. Kumuha ko ng Master in Business Administration, UP pa rin. Dahil siyempre gusto ko, UP. Pinalag tayo, gumraduate ako ron ng Valedictorian. Napili tayo ng Valedictorian. Una ko nakilala ng maraming tao, yung ako yung ma-appoint na Postmaster General ng Pilipinas. Tumawak ng isa sa pinakamalaking ahensya ng ating pamahalaan. 20,000 na mga empleyado. Ang City Hall, malaki. Mga 4,000 empleyado. Pero ang post office, 20,000. At dito, nahasa talaga ang aking sarili pagdating sa management,
pagdating sa pagiging administrador, pagdating sa pagiging executive. Na siyang training namin sa Annapolis. Bata ka pa, simula pa lamang, tinitrain ka na sa paghawak ng tao at pag-manage ng tao. Nagustuhan rin ng mga tao ang aking paglilingkod sapagat ako po ay nabigyan ng award. TOYM, 10 Outstanding Young Men Award noong aking panahon. Pero po dyan, ako ay naglingkod din ng 20 years na governor ng Philippine National Red Cross, Philippine Red Cross ngayon. 20 years. Alam nyo, dito natutuhan natin ang tinatawag na Disaster and Relief Management. Isang importanteng kaalaman, lalo na sa Pilipinas, pagdating sa sino mang administrador. Bakit? Kasi ang Pilipinas, ang daming mga kalamidad na dumadaan. Andiyan ang bagyo, andiyan ang baha, andiyan ang sunog, andiyan ang lindol. Isa sa mga nagawa ko, naging Red Cross team leader ako doon sa Baguio, no lumindol sa Baguio. Ito, habang kami nag-ooperate doon, ang daming namatay dyan, natatandaan nyo. Ang ginawa namin, pinunta namin yung mga building na bumagsak para kunin yung mga naipit doon at para kunin yung mga bangkay ng mga tao na namatay doon. Bukod dyan, naging Red Cross team leader na ako nung magkaroon ng December 1989 coup attempt. Naglaban ng mga rebelde at mga sundalo ng gobyerno. Ang dami namatay. Nagsimula sa Coastal Road, pumunta ng Campo Aguinaldo, Makati, doon sa mga building ng Makati. Anong ginawa namin? Pinasok namin yung mga building. Kahit na nagpuputukan, nagbubumbahan, para kunin yung mga sundalo na sugatan at kunin yung mga bangkay ng mga sundalo na napatay. Dito, nabigyan ako ng award na Bayani Gold Medal Award for Bravery in the Face of Gun Fire. So, habang ginagawa namin yan, parang katakot-takot ang bombahan at barilan sa paligid. Gumraduate din tayo sa United Kingdom sa Emergency Planning College, kumuha ng Crisis Management course doon. At doon din sa International Law Enforcement Academy, Police Administration at mga workshops sa Crisis Management. Kaya naman, naging training ko na yung tumulong pag mayroong mga sakuna, parang kalamidad. Nagkaroon ng malaking sunog sa Gumbursa. Barangay Santo Niño, nandun po tayo, umaapoy pa. Nandun tayo, nagtayo ng emergency shelter, nagpakain sa mga tao, nagbigay ng relief goods. Ito po, habang nasa Gumbursa. Doon din sa Lorenzana Compound, nagkasunog, nandun din ang aming ginawa. Dito sa may San Dionisio po ito. Sa Sisay, Barangay Tambo, alam niya yan. Nandun din, umaapoy pa, nandun na tayo, tumulong sa mga nasunugan. Ontiveros Compound sa Barangay San Antonio. Greenville sa Port State, Barangay San Antonio. Fortunata Village sa Barangay San Isidro. Sa Libo sa Barangay Santo Niño. Nung Typhoon Pedring, sa pagka-training namin, kahit na bumabagyo pa, si Congressman Goles lumabas agad para tingnan ang kalagayan ng mga tao kung meron sa kanila na nasa lanta ng bagyo. Ito po, nag-iikot tayo, ang mga litratong ito, kung hindi nagkakamali sa Tramo at iba pang mga lugar, kasama doon sa 2nd District ng Parañaque. Ito yung halimbawa habang pinaglalakad. Ito naman, nagkaroon ng sunog sa Cherry East, Barangay San Valley. Nagkaroon ng sunog, ito, bago lamang ito, sa Riverside, Barangay Tambo. Nahalal din tayo na maging governor ng Management Association of the Philippines, samahan ng mga managers. Inilala ang aking kakayahan at aking background bilang manager. At naging board member din, kaya kabisado natin ang pamamahala ng isang modernong ospital na katulad ng St. Luke's Medical Center. 4 na taon ako na naging board member dito sa St. Luke's Medical Center. At nung ako ay matapos ko ang aking 3 termino bilang congressman ng Lone District, nalagay tayo sa cabinet at naging crisis manager sa maraming pagkakataon. Ito ang litrato habang mayroong crisis management meeting sa Malacanang. Ito si dating Presidente Cory, dating Presidente Ramos, Presidente noon, Gloria Macapagal-Arroyo, at nandito na sa gitna habang nagiging crisis manager. At doon, sa aking pagiging cabinet member, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makadaupang palad ng maraming sikat na tao sa daigdig. Halimbawa, U.S. Secretary of State Colin Powell, tatandaan niyo siya. Condoleezza Rice, National Security Advisor sa White House. Presidente ngayon, Susilo Bambang Yudhoyono ng Indonesia. Prime Minister ng Thailand, si Thaksin Shinawatra. Presidente ng Pakistan, Pervez Musharraf. Presidente ng China, Hu Jintao.
Presidente noon, si Megawati Sukarno Putri ng Indonesia. At Presidente noon, si President Bush, na 3 beses natin nakamiting sapagkat noong mga panahon na yun, madalas mag-meeting ang gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng Amerika para harapin yung mga banta na katulad ng terorismo, ng Abu Sayyaf at marami pa. Ito ang habang nagpagpulong tayo kay President Bush sa loob ng White House, ito sa loob ng kanyang Oval Office, at ito naman, crisis management pa rin sa Malacanang. Andun pa rin sila President Cory, President Ramos, at President Gloria Macapagal Arroyo. At ngayon, siyempre, ang ating nakakamit paminsan-minsan, Presidente Aquino. Ito, matapos ang kanyang SONA noong July 25. Nagpatawag siya ng mga ilang kongresista sa kanyang isang maliit na opisina doon, at isa ako sa napili na makamiting niya. Pinag-usapan ng kanyang legislative program. Ito ang Independence Day sa Malacanang. Ito naman ang reception sa Malacanang, unang araw niya bilang presidente pagkagaling sa Luneta noong 1 taon. Ito ang meeting naman ng Liberal Party. Tayo member ng Liberal Party, nag-imbita siya ng mga ilang mga kongresista. Andito si Mayor Lim, andun si Speaker Belmonte, andun po tayo, at andun si Presidente Aquino. Ito naman, nung binasbasan, yung bagong barko natin, ang Gregorio del Pilar. Ako lamang ang kongresista na naimbita dito, siguro dahil galing tayo sa Navy, at dito, masaya ang Presidente, pinag-uusapan namin ang modernization ng Philippine Navy. Ito ang bagong barko, Gregorio del Pilar. At ito naman, ang habang ini-inspect natin ang vapor, kasama si Presidente, ito ba po, at ito kasama din si Ambassador Thomas ng Amerika, yung naka-Amerikana. Ito naman, nasigit tayo, nagkaroon ng isang meeting sa isang malaking negosyante. Nagkataon nandun si dating Presidente Erap, dating Presidente Ramos, Presidente Aquino. Sabi ko ba, magandang picture-picture ito, kaya simingin tayo para magpapicture. Para pareho lang po tayo, mahilig sa picture. At ito, picture taking pa rin. Nung mag-all taking kami sa Malacanang, nahalal ako ulit noong 2004, nakabalik sa Kongreso, at kasama ko na nahalal ang aking anak na si Consiel Rico Gores ng 2nd District. At para makita niyo yung kabuuan ng aking record, hayaan nyo na ang magpaliwanag dito at magpakilala dito, magugulat kayo, walang iba kundi ang kinatawan ng Amerika. Si U.S. Ambassador Harry Thomas, siya po ang nagpapakilala ng congressman ng 2nd District ng Parañaque. Pakinggan niyo po ito. Introducing our guest of honor, Congressman Roy Golez. Congressman Golez is serving his 6th term as a congressman, representing the 2nd District of Parañaque City. He attended the Philippine Military Academy and the United States Naval Academy in Annapolis, Maryland, from which he graduated with a Bachelor of Science degree in mathematics and operations analysis. While at Annapolis, he was a gay boxing champion for 4 consecutive years, establishing a record as the first to achieve this feat since the Academy was established in 1845. Congressman Golez also received Master's of Business Administration from the University of the Philippines, where he graduated as valedictorian in his class. The Congressman is a former National Security Advisor and served as the Governor of the Philippine Red Cross for over 20 years. He was a Philippine Navy officer for 14 years, reaching the rank of Navy Captain. He taught at the Asian Institute of Management at the University of the Philippines. He is a 10 Outstanding Young Men Award for Public Service, Excellence, and has been consistently named one of the outstanding congressmen of the Philippines. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our guest tonight, a public servant, a boxer, a teacher, a sailor, a veteran, the Honorable Congressman Roy Golez. Yan ang congressman ng Parañaque City. Thank you very much, Your Excellency, Ambassador Harry Thomas.
Thank you po, Mr. Ambassador. Ilang kongresista kaya ang napakakilala ng Ambassador ng Amerika? Nakakatuwa po. And I'm so proud, not only because of myself, but proud tayo because of Parañaque. Nagmamahal natin ang Parañaque. Ito ang record ko bilang congressman. Nahalal ng 6 na beses, 6 terms. Alam niyo, ito ang isa sa pinakamahabang kasaysayan ng paglilingkod sa Kongreso. Hindi lamang po sa Parañaque, kundi sa buong Kongreso. Nahalal tayo noong 1995, 1992, 1995, 1998, noong Lone District pa ng Parañaque kasama. Yung La Huerta, San Dionisio, Baclaran, Tambo, at marami po iba. At gusto kong ipaalala sa inyo, kung ako'y mahalal, noong 1992, 1995, 1919, parati ako nananalo ng landslide sa buong 1st District ng Parañaque. Kaya malaki ko utang loob ko sa 1st District ng Parañaque. Maraming salamat po sa inyo na taga 1st District ng Parañaque. Thank you po. Nakabalik, 2nd District na, dalawa ng distrito, 2004, 2007, at 2010. Dito, ang isa sa mga binigyan ko ng prioridad, yung pagpapagawa ng mga school buildings. Naalala yung sinabi ko kanina, naranasan ko na mag-aral sa mga lugar na kawawa ang mga school buildings. Kaya binigyan ko ng prioridad. Sunod-sunod ang mga school buildings sa ating pinagawa hanggang tayo kinilala na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings. Kaya nyo na ang magsabi dito ay ang ating Mayor June Bernabé. Pakinggan po natin siya. So, magandang umaga po sa ating lahat at nandito po tayo. Unahin po natin ang ating pong pinagpipitagan ng Congressman ng 2nd District, Congressman Roy Goles, na siya po may pinakamaraming paaralan na naitayo dito po sa kasaysayan ng Parañaque. Salamat po, Mayor June Bernabé, sa inyong pagkilala. Thank you. Ito ang halimbawa ng mga pinagawa natin mga school buildings. Ito po, ito yung malaking school building sa Parañaque National High School. Mahaba ko yung kalahati dyan. Proyekto po natin. At hindi lang yan, meron pang 3 malalaking building sa loob. Na hanggang ngayon, yan pa rin, 4 na yan. Ang pinakamalalaking school building sa loob ng Parañaque National High School. Sa amin naman, sa 1st sa 2nd District, Dr. Arcadio Santos National High School. Dati, ito yung mga maliliit na building. Ngayon, tingnan nyo, mataas na at moderno na mga building. Ito, ang mga building sa Dr. Arcadio Santos National High School. Medyo maliit lang ang campus ng eskwelahan nito. Hindi katulad ng Parañaque National High School. Pero tingnan nyo mga building, napaka-moderno. Ito ang pinakahuling building na ating pinagawa. 4-story building doon po sa high school. San Agustin Elementary School. Nung magsimula ako noong 2004, ang maraming building dito mga mabababa. Gawa sa kahoy, 1-story building. Nakakaawa tingnan. Ito talagang pinroject natin. Sunod-sunod yung ating programa dito. At ito na ang mga bagong building sa San Agustin Elementary School. Ito po. Ito pa po. At ito pa. Yung dating nakakaawang elementary school, ngayon, isa na sa pinakamodernong elementary school, hindi lamang po sa Parañaque, kundi sa buong Metro Manila. Proyekto po ni Congressman Goles sa 2nd District ng Parañaque. Ito naman ang San Antonio Elementary School. Halos lahat ng building, proyekto po ng inyong lingkod. Ganon din sa F. Serrano Elementary School sa Barangay Don Bosco. Masville Elementary School, ganon din po. Parañaque National High School, Baclaran Annex, proyekto po natin yan. Baclaran Elementary School, Central. Baclaran Elementary School, Unit 2. Parañaque National High School, Tunggalo Annex ang ngayon, yan pa rin ang pinakamataas na building ng eskwelahan dyan po sa Tunggalo. 4 na school buildings ang akin ay pagawa mula noong July last year. At mula po noong 2004, 32 na mga school buildings ang atin ay pagawa sa 2nd District ng Parañaque. At yan, sinama rin natin yung pagpapagawa ng mga kalye. Dito po sa mundo ng responsableng gobyerno, hindi lamang school building, kasama mga kalye. Nalaro niyo yung kwento ko, naranasan ko kung paano tumira sa isang lugar na ang kalye ay hindi sementado, hindi asfaltado. Siyang na kalye ang ating napasimento mula noong July last year. At mula noong ako'y lumuklok bilang 2nd District Congressman noong 2004, 110 na mga kalye ang ating napasimento sa 2nd District ng Parañaque.
Ito, mga halimbawa ng mga kaling ating pinapaayos doon, Sukat Road, Moonwalk Melville Access Road, napakahabang kali po nito. Front Street, mahaba din sa Barangay Don Bosco. Lopena Street, napakahaba din. Moonwalk Melville Access Road, kanina nabanggit na ito. Select Service Road, Barangay Marcelo Green, ubod rin ang haba, itong kali nito. San Valley Drive, at yung service road doon sa kabila, sa may Barangay San Martin de Porres, sa tabi ng Laguna Lake. Ito mga iba-ibang mga kali na pinagawa, mga halimbawa ng mga kali na paggawa natin. Ito pa po, ito pa. At yung Sukat Road, dati makipot na kali na widen, noong unang termino po bilang Lone District Congressman. At yung pong Skyway Project, ito. Ang Skyway Project, nagsimula na mag-file ako ng tinatawag na Elevated South Superhighway Project Bill. Bakit ko ginawa ito? Sapagkat ang superhighway noon, pasigip na. Hindi pwedeng palaparin kasi sisirain mo yung mga buildings sa tabi. Kaya ang solusyon, magkaroon ng pangalawang palapag, second floor. Nung ginawa ko ito, maraming nagtawa. Maraming nagtaka. Bakit daw, anong klaseng proyekto ito? Hindi ba delikado ito? Baka mamaya bumagsak yung second floor at maraming aksidente. Nakadibate ko pa rin ito ang isang senador na tumutol, the late Senator Arturo Tolentino. Pero pinagpatuloy ko ito. Mabuti na lang, sinuportahan tayo ng Secretary Villar ng Public Works, si Speaker de Venecia ng Kongreso, at itong bandang huli, Presidente Fidel V. Ramos. Inadapt niya ang project ito at siya nagpatuloy. Ngayon, ito na ang Skyway Project, constructed under the BOT system, pinakamalaking infrastructure project sa Pilipinas. Sinimulan po ni Congressman Goles. Salamat po. Natutuwa ko. Nagkaroon ng meeting ang Parañaque Chamber of Commerce and Industry. Nagsalita ang presidente ng Skyway Corporation, si Chino Bormeo. Nakita ako at sinabi, yan po si Congressman Goles. Siya nagsimula ng Skyway Project sa Pilipinas. At itong ngayon, meron tayong bagong programa, napakalaking programa po nito. Ito yung pagpapagawa ng napakaraming covered courts. Ito'y kakaiba, hindi lamang dahil sa dami, kundi dahil lang sa material na ginagamit, ang polycarbonate roofing material, kakaibang bubong. Paano ko naisip ito? Alam niyo, nung pinaplano namin ito ng district engineer, sinabi ko sa district engineer, ang gusto kong gamitin yung bubong na nakita ko sa Disneyland, at nakita ko sa Ayala Town Center. Ang sabi ng district engineer, yan po yung polycarbonate roofing. Yan ang pinakamoderno, pinakamahal, at pinaka-high-tech na roofing material ngayon. Pero Congressman, medyo mahal ko yan. Baka kapusin tayo ng budget. Ang sabi ko sa kanya, Mr. Engineer, yan ang gagamitin natin sapagkat ayokong tipirin ang aking mga kababayan sa 2nd District ng Parañaque. Kaya yan, ang polycarbonate roofing, hindi po yan local, kundi, pasensya sasabihin ko, imported po yan. Ito ang halimbawa ng mga paggamit ng polycarbonate roofing sa mga bansang moderno at makapangyarihan, Europa, sa Middle East, sa Dubai, sa China, ang dami mga polycarbonate roofing doon. Sa India, ganun din. Sa China ulit. At dito sa Ayala Town Center, at doon sa Europa rin. Tignan nyo, ang polycarbonate material. At siyempre, ito ang sinimula natin. Ngayon, ito ang sa 2nd District ng Parañaque. Sa Barangay Don Bosco. Sa Phase 4, sa Barangay Marcelo Green. Sa Sampaloc, sa Barangay BF Homes. Sa Barangay San Antonio, sa Barangay Marcelo Green ulit, sa Dr. Ricardo Santos National High School, yung bubong. Yung buong campus ay mayroong bubong doon. Tingnan nyo, high-tech na high-tech ang dating. Ito sa Port State Elementary School, Moonwalk National High School, bago eskwelahan pero may bubong na. San Antonio Elementary School, San Valley Elementary School, San Valley National High School, Masville Elementary School, Sampaloc Side Elementary School. At tingnan nyo ang comparison. Mayaman at makaparehang bansa ang ginagamit polycarbonate, pareho na ginagamit namin sa 2nd District ng Parañaque. Mayaman na bansa sa Middle East, ang ginagamit katulad na ginagamit namin sa 2nd District ng Parañaque. Mayamang bansa, India, ang ginagamit katulad na ginagamit namin sa 2nd District ng Parañaque. At sa Europa, polycarbonate, ganoon din po sa 2nd District ng Parañaque. Kaya kinilala tayo na nagpagawa ng pinakamaraming covered court sa kasaysayan ng Parañaque at ang dami po nakikinabang dito. Lahat ng henerasyon. Sa umaga, ang mga senior citizens nag-exercise kasama ang ilang pang henerasyon.
Sa hapon, naglalaro ng basketball ang mga kabataan. Sa gabi, lahat ng classic event pwede doon. Pwede ang ballroom, pwede ang kasalan, pwede ang binyagan, pwede ang kantahan, pwede ang sayawan, at marami pang iba. Ito ang listahan ng mga Coliseum namin sa 2nd District. Alam niyo, isang kongresista, at siyempre, may dahilan naman. Makapagpagawa lang ng 4, 5, pinagmamalaki na niya. At tama naman. Pero sa amin po, hindi lamang 4, 5. Ito po ang dami ng mga covered courts sa Coliseum sa 2nd District ng Parañaque. 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60 hanggang 62. Halos lahat ng sulok ng 2nd District ng Parañaque ay meron pong Coliseum. Yung mga lugar na walang pangalan, tapos na ang mga Coliseum dyan pero hindi pa formal na nagkakaroon ng blessing kaya hindi pa nilalagay yung pangalan. Ito naman ang mapa ng Parañaque at makikita nyo rito ang lokasyon ng iba't-ibang mga Coliseum sa 2nd District ng Parañaque. BF Homes, San Antonio, tingnan nyo kung gaano dikit-dikit yung mga Coliseum dyan. Marcelo Green, Barangay Don Bosco, Barangay San Valley, Barangay Melville, Barangay Munok, at yung malaking Coliseum sa San Martin de Porres. At doon naman ang iba-ibang barangay sa 1st District ng Parañaque, mula sa San Isidro, San Dionisio, La Huerta, Santo Niño, Donggalo, Tambo, Baclaran, at Vitales. Ang bilang na napagawa natin mula noong July last year, itong termino na ito, 26 ang natapos, at meron pang 4 na malapit na matapos, naghihintay na lamang ng formal inauguration. 60 ang natapos mula na sinimulan ko ito, at meron pang 11 at maaaring madagdagan pa na nakahanay ngayon at isisimulan na ang bidding process dito. Salamat po. Pero siyempre, ang mundo ng responsableng gobyerno, hindi lamang eskwelahan, hindi lamang kali, hindi lamang covered roads, pero pati yung mga waterways, yung mga creek, dapat inaayos. Desilting and repropping. Ang creek, pag barado, maaari magdulot ng baha, magdulot ng sakit. Kaya yan ay binibigyan natin ng priority at panoorin niyo po ang isang napakalaking desilting project namin ngayon. Ongoing ito sa loob ng Barangay Munok, ang pangalan ng creek, Donggalo Creek. Ito po. Kita nyo. Nakita sa laki ng trabaho, hindi po ito pala-pala, hindi mano-mano, kundi mechanized, heavy equipment ang ginagamit. Airport, salamat po, Airport Village. Pero isang creek doon, dati madalas bumaha, meron na namatay dyan. 2 desilting project ang ating ginawa dyan. Pagkatapos ng ulan ng Typhoon Pedring, binisita ko yung lugar. Nakita nyo, napakaganda ang daloy ng tubig. Ito pa mga ibang desilting project natin, Donggalo Creek, tingnan nyo ito, tatanggalin lahat yan, yung mga lupa na yan. Ito, ganun din, tatanggalin lahat yan. Donggalo Creek, ganun din. Ito, lahat yan ay tatanggalin para lumalim ang ilog. Muno Creek. Ito ang Sapang Buhaya sa Santa Clara State, sa Barangay San Antonio. Tingnan niyo kung gaano kataas ang ripraping na pinapagawa namin doon. Ito pa po, makita niyo ubod ng taas yan para hindi umapaw yung tubig. Sapang Buhaya pa rin. Sapang Buhaya. Ito naman ang Villanueva Creek na napakahabang creek mula sa BF, umabot ito ng Parañaque National High School area. Ito pa po, siyam na desilting and repropping projects na natapos natin mula noong July last year at mula noong 2004, 31 ang ating na ipagawa. Pero hindi pa kasama yung mga naunang nabanggit ko na ongoing ngayon. Na mas malaki pa kaysa sa siyam na natapos na. Ito naman, pinapakita ko sa inyo, hindi ko itong proyekto. Ito ang entertainment city sa reclamation area ng Pagcor sa loob ng Parañaque. Kaya kung pinapakita ito para malaman natin kung sino talaga ang nasa likuran nito. Sabagat ito, ang laki na magiging benepisyo para sa atin sa Parañaque ito. Kita niyo yung master plan dyan. At siyempre, ang walang iba na nasa likuran nito ay si Mayor June Bernabe. Alam niyo, noong September 18, 2008 pa lamang, nagkaroon na ng resolution ng ating sangguniang panglungsod
nagkataon ng author, si Konsehal Rico Goles, pero kasama ang lahat ng mga konsehal para i-endorse nila yung Manila Bay Tourism and Entertainment City in the reclamation area ng PAGCOR. Kaya may kita nyo doon pa lang, approve na ito. Kaya ang pwede lamang magsabi na meron siyang kinalalaman sa proyekto ito ay ang mga opisyal ng Parañaque na noong 2008 ay nakaupo na. At ito ay nabalidate nung magkaroon kami ng meeting sa PAGCOR ng Committee on Appropriations. Andyan si Chief Executive Officer Nagyat ng PAGCOR. Ako po ang nagtanong sa meeting na ito at tinanong ko siya, Mr. Nagyat, yung mga building na ginagawa sa reclamation area ng Parañaque, kailan ba inaprubahan at pinirmahan yung mga kontrata sa mga building na yan? Ang sagot ni Mr. Nagyat, noong pang 2008. Kaya klaro-klaro, noong pang 2008 ay tapos na po ito at ang credit dito ay walang iba kundi para kay Mayor June Bernadette. Ngayon, marami sa inyo napapansin si Congressman Goles madalas maglakad. Siguro nakikita niyo ako sa McDo, sa may Kabiasnan, naglalakad sa Bagong Silang, Bagong Sikat, Bagong Ilog, sa Tramo, Tramo 2, sa Sukat, sa Sampaloc at maraming pang lugar. Tuloy, meron ba nagsasabi? Si Congressman Goles parating nandito sa Parañaque, baka hindi na nagtatrabaho sa Kongreso yan, baka naglalakwat sila. Hindi po, sa pamagitan ng time management, nagiging dalawa ang katawan ni Roy Goles. Yung isa na sa Parañaque, yung isa na sa Kongreso. Katunayan, gusto ko pong iulat sa inyo, si Congressman Goles po, 6 na termino na. Mula pa noong 1992, Congressman na, ni minsan hindi pa po nag-absent sa sesyon sa Kamara ng Representantes, 100% perfect attendance po ang record. Yan ang bahagi ng mundo ng responsableng gobyerno. Pero hindi tayo yung present lamang, hindi tayo nagbubutas ng silya. Ito, nagtatrabaho tayo sa Kongreso, nakatayo, nakikipag-debate, nakikipag-interpellation, nakikinig ng debate, nakikipag-meeting sa mga ibang opisyal ng Kamara. At siyempre tatanungin nyo, ano ba ang mga batas na naipasa? Kasi siyempre, ang trabaho namin mambabatas. Tama lamang na i-expect nyo kami na makagawa ng batas. At dapat ang mga batas na ito ay importante. Ito po ang mga ibang halimbawa, ilang halimbawa ng mga batas na naging author po tayo. Principal author po, hindi po co-author. Yung co-author, sumasabit lang po yan. Nakikipirma lamang. Ang principal author, siya talaga mismo ang gumagawa. Una, ang Climate Change Act of 2009. Isa sa pinakamalagang batas na lumabas sa ating panahon. Kayo naman, yung mga guro, alam nyo, mas alam nyo kayo sa akin kung ano ibig sabihin ng climate change. Malaking panganib sa ating sibilisasyon. Maaaring tumaas ang dagat, maaaring uminit ang panahon, at kumalat ang mga tropical diseases, bumagsak ang food production, magutom ang maraming tao. Kaya ito importante. Ito yung pinirmahan, front page. At talaga pinagmalaki nung pumirmahan si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. International Humanitarian Law, binantayan din ng United Nations at ang International Committee on the Red Cross para pangalagaan ang ating human rights. Philippine National Police Reform Act, siyempre lahat tayo gusto natin na mahusay ang ating police. Nire-reforma. Republic Act number 8551, umayakda ang inyong lingkod, Congressman Goles, at nagamit ko ito aking kalaman sa police administration at pagiging military. Philippine Coast Guard Act, pangangalaga sa buhay ng mga tao na naglalakbay sa dagat, 1993. Cityhood ng Parañaque, Parañaque naging siyudad sa bisa ng Republic Act 8507, ang mayakda ang inyong lingkod po. Expanded Senior Citizens Law. Ito para sa mga senior citizens. Wala akong nakikita mga senior citizens dito. Kaya pwede ikwento nyo sa inyong mga magulang pag-uwi nyo sa bahay. Noong una, meron tayo Senior Citizens Law. Kaya lang, lumabas yung VAT na biyayar. Yung dating 20% discount, binawasan ng 12%, naging 8% na lamang. Nagreklamo yung mga senior citizen. Ang ginawa ng ilang kongresista, kasama po tayo bilang co-author, nagtrabaho tayo at nilabas natin yung bagong batas, Expanded Senior Citizens Law, binalik sa 20% ang discount. Kaya yan na yun ang pinapakinabangan ng mga senior citizen. Kaya pag pumunta sila sa Mac, sa McDo, sa KFC, sa Jollibee, sa Tropical, sa Chowking, ang discount nila ay 20%. Pero kung sakaling makasabay nila si Congressman Goles sa mga lugar na nabanggit ko, hindi lamang 20% discount ang tatanggapin nila, kundi 100% discount.
Lahat po. Ako po paalam. Thank you. Education agenda. Di ba sinabi ko na ako ay nakaangat sa buhay dahil lang sa edukasyon. Hindi lamang pagpapagawa ng buildings ang edukasyon. Importante, nationalization. Naiintindihan niya yan. Pag na-nationalize ang isang eskwelahan, ang eskwela na yan, tatanggap ng dagdag ng ₱1,000,000 budget at makakatanggap rin ng dagdag na items na national. Palagay kung gusto niyo, yung mga items na yan. Ang unang na-nationalize sa Parañaque, ang Parañaque Municipal High School ngayon, Parañaque National High School na, sa visa ng Republic Act 7841, ang mayakda ang inyong lingkod. Sumunod, Dr. Arcadio Santos National High School, sa visa ng Republic Act 8884, ang mayakda ang inyong lingkod. Sa second district ng Parañaque, meron dalawang bagong high school. San Valley High School at Munok High School. Nauna pa yung mga high school sa first district kaysa dalawang high school na ito. Pero sa visa ng Republic Act 10064 at 10065, ang mayakda ang inyong likod, nauna pa na naging National High School itong dalawang high school na ito. Ang Munok National High School at San Valley National High School. Ano kalang batas na nakasalang ngayon? Hindi po tayo siyempre tumitigil ang trabaho. Ano ang mga panukalang batas na tinatrabaho ngayon? Alam niyo, nung matapos ang SONA ni Presidente, noong July 25, naglabas ng isang libro. Ang title ng libro, Priority Legislative Measures of the President. Dito, tinala nila yung 23 legislative measures na pinili nila mula sa libo-libo mga panukalang batas na pinahil ng mga senador at mga congressmen and congresswomen. Dito na libo-libo, 23 lang ang pinili nila. Sa 23, ako po'y tuwang-tuwa na i-report sa inyo, tatlo dyan ay panukalang batas ang mayakda ang inyong lingkod, Congressman Bolas. Ano ito mga ito? Witness Protection Bill. Para sa proteksyon ng ating mga saksi, mga witnesses sa mga masiserang mga krimen. Anti-money laundering bill, yung paghanap ng pera tinatago ng mga gambling lord, mga drug lord at mga nagpa-plunder. Maritime Zones Bill, ang Pilipinas na mapaligiran ng malawak na karagatan, mayamang karagatan. Andiyan ang exclusive economic zone, contiguous zone, territorial sea, continental shelf. Pero ngayon po, yung karagatan na yan, mayroong isang bansa na gustong kamkamin yung karagatan natin. Kaya kailangan labanan natin yan, nasagot natin yan, at pinili ni Presidente Aquino ito, ang Maritime Zones Bill, ang mayakda ang inyong lingkod, Congressman Bolas. Sinama na rin natin ang creation ng bagong departamento ng gobyerno, Department of Information and Communications Technology. Importante ngayon ang internet, ang telepono, ang cellphone, ang mga call centers, mga BPO, business process outsourcing, yung email, yung mga YouTube, yung Facebook, importante. Kailangan ng bagong departamento, ito ang pinapropose ko na may tatag. Ano ba ang status ng mga panukalang batas na ito? Alam niyo kasi, napakadali para sa isang congressman na mag-file ng panukalang batas. Ang dali niyan, kukupihin lang yan, okay, pagkagawa sa iba, tapos sasabihin nila, I file this House Bill. Tapos kung ano-ano ang pinapangako doon sa House Bill, itataas ang sweldo sa ganito, itataas ang benepisyo, pagpapagawa ng ganito. Ang tanong, may mangyayari ba sa panukalang batas na yan? Nakakalungkot po, sa karanasan ko, halos lahat ay walang nangyayari. Lalo na pa ang author ay miyembro ng Committee de Silencio. Yan yung mga congressmen na hindi po nagsasalita, hindi marunong magsalita sa kung anong kadahilanan, hindi tumatayo, ayaw makipagdebate sa Kamara. Ang inyong congressman po, Boles, hindi po miyembro ng Committee de Silencio. Ako po ay nanatiling boses nyo sa Kamara. Ito po ang status sa mga panukalang batas na akin nabanggit. Ang DICT Bill, bagong departamento, approved on third and final reading noong December 5. Ang Maritime Zones Bill, approved on third and final reading noong November 30. At yung Anti-Money Laundering Bill, approved on third and final reading noong December 5. Nakita nyo, umaandar po, aprobado na, tapos na sa Kamara. Naghihintay na lamang ng trabaho ng Senado. Ang isa pa advokasya natin, yung sprat list. Alam niyo ito. Pinag-aaralan to sa current events. Ito ang sprat list. Ito yung mga tuldok-tuldok na maliliit na mga isla, mga islands, na nasa tabi halos ng Palawan.
Ito ang Luzon. Ito ang ating exclusive economic zone, yung blue line. Kita nyo sa plot list, halos kalahati nasa loob. Ito ang China. Inaangkin nila ang plot list. Katunayan, nag-drawing sila ng red line. Ang sabi nila, lahat na nasa loob ng red line ay pag-aari ng China. Siyempre, tinututulan natin ito sa dito kataya ang ating soberenya, ang ating teritoryo, ang ating kayamanan, at ang ating seguridad. Kaya tumatayo tayo dito. At ito ang issue na lupa, alam ko na. Bata pa ako, 1971, nandun ako sa sprat list. Isa ako sa mga Navy officer na gumawa ng isang secret mission doon para maglagay ng mga armas, mga tao, at mga equipment sa loob ng mga iba't ibang isla sa sprat list. Ito po ako. Ito ako ay bata pa. Ito ba? Kaya naman, nung dumating dito si Secretary Hillary Clinton para sa celebration ng 60th anniversary ng Philippine-US Mutual Defense Treaty, isa po ako sa naimbita na maging saksi dito at nagkataon na meet natin si Secretary Hillary Clinton. Ito po. At nakataob ang palad natin siya. Ang Dole Projects. Meron tayong mga Dole Project. Ito yung paglilinis sa mga kapaligiran. Pumili tayo ng mga tao sa lahat ng mga barangay ng 2nd District. 264 na ikinabang dito. Naglilinis sila ng paligid at sinisweldohan ng Department of Labor and Employment. TESDA. Ito, napaka-importante. Alam niyo, ang isang tao, pag na-train ng TESDA, ang laki ng chance na mag-urusin ng trabaho at mabago yung kanyang buhay. Trabaho dito sa Pilipinas o trabaho sa ibang bansa. Meron tayong 446 na TESDA scholars. At sinabi sa akin ng TESDA na sa Parañaque, ang 2nd District lamang ng Parañaque ang merong ganitong TESDA program. College Scholarship Program, 1,340 scholars sa ilalim po ng JED. Medical Assistance sa Philippine General Hospital. 21,000 na ang nakinabang dito. Binibigyan ng konting financial assistance para magpagamot sa Philippine General Hospital. Merong ilang libo sa District 2, merong ilang libo sa District 1. Pati District 1, sinasama po natin dito. At kahit na sino sa inyo, ay maaaring makinabang dito. Malit na tulong po ito, pero magandang tulong na rin. At itong bandang huli, sa pamamagitan ng aking pagiging Vice Chairman ng Commission on Appointments, sa aking pagiging Vice Chairman ng Committee on Health, at pagiging member ng Committee on Appropriations, nagtagumpay po tayo na makakuha ng allocation mula sa Secretary of Health sa halagang 1.5 million bawat barangay health center sa 16 barangays. Magbibigay ng mga bagong mga equipment sa mga barangay health centers sa lahat ng 16 barangay, hindi lamang po sa 2nd District ng Parañaque. Sinama ko na ang 1st District ng Parañaque. Plus, salamat po, plus 8 million pesos for the Parañaque Community Hospital. Siyempre, ang mga taga-2nd District, pupunta rin dyan. Kaya yan tinatawag na Health Facility Enhancement Program at may saro na po ito. Ang kailangan na namin dito ay mag-usap, kausapin ng mga barangay health center para ma-finalize kung ano may equipment na kailangan nila. 1.5 billion bawat isang barangay health center, pati ang 8 billion, sumatotal 32 million pesos po na proyekto ang ating ipinaparating dito sa Parañaque, hindi lamang sa 2nd District ng Parañaque, kundi kasama ang 1st District ng Parañaque. At sa aking pag-alam, sa lahat ng mga syudad ng Parañaque, ng Metro Manila, ang Parañaque ang mayroong pinakamalaking allocation po. Salamat po sa inyong palakpak. Ito po ang allocation natin, bawat barangay. Ito ang sa 1st District ng Parañaque at kasama ang 8 million sa Parañaque Community Hospital. Meron tayong libreng palibing. Ito. Sana walang makailangan dito. Pero hindi natin maiwasan sa ganyan ng buhay. Hindi ba kasama yan sa buhay? Kung merong simula, mayroong katapusan. Sabi nga ng awit. Sa 2nd District ng Parañaque, meron tayong ganitong programa. At sa 2nd District naman ng Parañaque, meron ganito sa loob ng Parañaque. Alam niyo kung bakit ko sinimulan ito? Sapagkat nakita ko, yung mga mahirap na pamilya, pag namatayan, doon din trahedya. Namatayan ka na, masakit. Pangalawa,
napapaon sa utang, hindi makaahon. Lahat ng congressman ay mayroong pondo para dito. Kung gusto niya gamitin ang pondo. Si Congressman Goles gusto kong gamitin, kaya ito, nakikinabang po ang 2nd District ng Parañaque. Pasensya na, at ito ay para lamang sa 2nd District ng Parañaque. Ito ang kabuuan ng ating mga proyekto. Coliseum completed 26. Ulitin ko, sinabi kanina, makapagpagawa ka ng 5. Okay na yun. Pero sa amin po, 26 ang magawa namin. Under construction, 4. For funding, meron pang 11. School buildings, 4. At meron pang 4 na ginagawa. At ako'y natutuwa. Noong isang linggo lang, makakatanggap ako ng sulat. Galing po kay Secretary Armin Luistro. At sinabi sa akin, binibigyan pa niya ako na dagdag na 10 million pesos para sa dagdag na bagong school building sa 2nd District ng Parañaque. Isa po, ako po yung congressman ng 2nd District. Roads completed, siyang PDS referrals, 1,000, TESDA scholars, 446 ako. Ang dami po makakahanap buhay sa TESDA scholars dito. Child scholar, dole workers, libreng palibig, mahigit 1,000 mula noong July. At rip-wrapping project, siyang. At meron pang dadagdag na 3 na hindi pa sinasama sa talian nito. Nagtatrabaho tayo sa Kamara, hindi tayo nagpubutas ng silya, hindi po tayo member ng Committee de Silencio. Ito, habang tinatalakay ang Reproductive Health Bill, nakatayo tayo dyan. SONA, budget ng isang taon, budget ng kasabuyang taon. Marami tayo kasama ni Speaker Belmonte dito, at dito po tayo. Spratlys Privilege Speech, tumayo tayo para ipagtanggol ang ating karapatan sa Spratlys. Ito naman, nung pinag-usapan ng San Dionisio Credit Cooperative. Alam nyo, nung sinelebrate ang Cooperative Month sa Kamara de Representantes, sa kung kanang dahilan mayroong nagbanggit ng San Dionisio Credit Cooperative na parang hindi po flattering. Nakita ako na mayroong sumagot dito, pero nung wala, ako po ang tumayo sapagkat naalala nyo, ako'y 3 termo na naglingkod at madalas kong binibisita ang San Dionisio Credit Cooperative, at ito po si Congressman Goles habang pinapagtanggol ang San Dionisio Credit Cooperative. Saksi po si Ka Elvira Dandan nung ako'y tumayo. When I said that, on the contrary, the cooperative movement is very, very relevant and very, very strong in Parañaque, and I cited the case of the San Dionisio Credit Cooperative, which at that time was already being cited by the World Bank as one of the models of development. That was in 1992, 1993, around 20 years ago. Madam Speaker, Ito naman yung sa Committee on Foreign Affairs, yung passport natin, masyado mabagal. Kaya isang ngayon natin, pabilisin ang pag-release at pag-process ng passport. okay, so now, is there any backlog in the entering of the data within the passport? Who does that? Is it you or still the DSP? Sir, we do that. Yan po yung Department of Foreign Affairs. Ngayon, yung natin 30 days, nagawa ng 15 days. Committee on Energy. Enerhiya, napaka-importante para sa atin. To direct the BISAM and the Department of Energy to restructure, to renegotiate this IPP terms. This is going to be a major contribution of this committee, more than anything else. I mentioned earlier. Ito naman sa ICT, tungkol sa mga internet. To pass the bill creating a department of ICT, it is time to get the right people that's coming from the Marcus Association, signature, and presentation. Ito naman sa Committee on National Defense. 2 years or so, not even the past 1 year, not even the past 1 month. This level of threat situation may have changed very radically because of the positioning of the major ally. At kahit hindi tayo membro ng, hindi tayo abogado, aktibo po tayo sa Committee on Justice. And our business very serious
do anything that would be an obstacle to the successful po nagsulong dyan ng kaso ni General Garcia. Committee on Appropriations, Committee on Transportation, Commission on Appointments. Ang chairman dito, si Senator Juan Ponce Enrile, ang vice chairman, ang inyong lingkod po ng Commission on Appointments. Wheelchair, meron tayo mga pinamimigay na wheelchair sa Clyde. Pwede po ang second first district ng Parañaque. Ito halimbawa ng mga nakinabang ng wheelchair natin. At mga sasakyan. Pinag-uusapan ng mga sasakyan. Noong unang termino ko, hindi po 8, hindi 10 ang sasakyan pinadala natin. Kundi halos 84 na mga sasakyan. Isang ANFRA sa bawat barangay, 2 multicab bawat barangay, isang dump truck sa bawat barangay. At sa lahat ng mga eskwela noon, isang ANFRA. Natatandaan niyo mga ANFRA na pinarating natin sa mga eskwela. Pero suma total, more than 84 na mga sasakyan. At ayan po ang aking presentasyon. Alam niyo, sa mga nakakarinig dito, at nakikita yung mga kung ano na mga struktura sa Parañaque at mga nakikita ang mga ginagawa doon sa second district, marami nagtatanong sa akin, Congressman, parang malaki yata ang budget mo para sa proyekto dahil parang napakadami. Ang sagot ko sa kanila, hindi po, ang budget ng Congressman ng Parañaque, pareho po ng budget ng taga Batanes, taga Batangas, Bicol, Visayas, Mindanao. Nagkakaiba lang sa estratehiya kung paano gamitin ang budget. Ang akin po, yung sinasabi kong mundo ng responsableng gobyerno, talagang pinipili namin yung mga budget, mga project na talagang pakikinabangan ng tao at mararamdaman ng tao. Katulad ng mga nabanggit ko, eskwelahan, kalye, overcall, kalibig, TESCA scholarship, at marami pang iba. At bilang pangwakas, gusto ko po sabihin, si Congressman Goles po, matagal lang naglilingkod. Ilang dekada na. Naging junior officer sa Philippine Navy, nakarating ng practice. Naging Deputy Administrator ng Marina. Naging Cabinet Member, Postmaster General. Naging Congressman, 6 na termino. Malaking halaga, maraming programa ang pinagkatiwala sa akin. Pero pinagmamalaki kong i-report sa inyo, si Congressman Goles po, minsan hindi nagkakaso sa opisina ng Ombudsman. Malinis po at ako po. At yan ang sa aking palagay, ang pinakamahalagang bahagi ng mundo ng responsableng gobyerno. Kaya, sana po, kung nagustuhan niyo ang aking ulat, makikwento naman sa mga kapitbahay ninyo. Makikwento po, mga kaibigan niyo, mga kasama niyo sa eskwelahan. Para naman malaman nila kung anong ginagawa ng second district at baka malay mo, baka meron silang pwedeng pakinabangan sa mga akin na banggit. Kaya ulitin ko po aking paanyaya, halina sa mundo ng responsableng gobyerno. Samahan po kayo. Samahan po kayo sa mundo ng responsableng gobyerno. Tama na po. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo lahat. Thank you very much. Kaya po, nakita ko si Consial Eric Baez, taga-Idyo. Eric, pwede ka ba magsalita sandali rito? At sigurado, gusto ko nila mapakinggan. Kahit sandali lang. Pagpapagod natin, Consial Eric Baez. Magandang hapon po kay Congressman Roy Goles. Sa lahat po ng mga guro at kawani ng sektor na edukasyon sa Parañaque, magandang hapon po. Salamat po sa inyong sa lahat po ng mga organisasyon upang ipatawag itong ulat sa bayan. Salamat sa mga dumalo, naglaan ng panahon. Thank you po sa inyo. Alam niyo po, nakita niyo po yung presentation ni Congressman Goles. Halos pala paraiso po na gobyerno yung gusto niya ilatag sa lungsod ng Parañaque. At pinatunayan niya po yan sa loob ng 18 taon. Nasaksihan ko po yung last term niya sa Lone District Congressman ng Parañaque noong 1998. Nung ako po yung unang tumakbo bilang konsehal ng Parañaque, 2001 naging konsehal muli at 2004 nag-number 1. Naging chairman pa ng komite ng edukasyon noong 2004 at 2007. Ang pinaka gusto ko po naging trabaho ko yung pong paglilinis ng mga scholars ng Parañaque. Alam po ba ninyo na meron tayong scholarship program
na ang mga bata na graduate sa pampublikong paaralan sa Parañaque at taga-Parañaque ang may marka o may grado, yung average na 85 at hindi bababa yung kanyang mga ibang grades na 85 din, binibigyan po yan ng worth 10,000 pesos every semester saan man siya mag-aaral. Kung panahon po na akong naging chairman ng Committee on Education, sinulatan ko po lahat ng mga universities and colleges na pinag-aaralan ng mga scholars natin. At laking gulat ko nung makita ko na halos 70% ng ating scholars noong mga panahon na yun ay kick out. Hindi naka-enroll. At tapos, hindi naman talaga pumapasok. Yung iba pangalan ng elementary, ina-enroll sa college. Ano nyo? Sabi ng mga ibang mga konsehal at mga consultant ko, konsehal, pag pinatalsik mo yung mga yan, marami kang makakaaway dito sa Parañaque at mawawalan ka ng boto. Pero naisip ko po na mas marami namang makikilabang. Nung nalaman ko po na mga ghost scholars po yung iba sa kanila, nirecommend ko po for expulsion dun sa program. At yung 106 na scholars, pinalitan po natin yung unang batch, 64 scholars, 14 po doon. Nirekomenda ng inyong lingkod. Karamihan sa kanila galing sa District 1, taga-Baclaran, taga-Tambo at sa iba pang mga barangays. Ngayon po yung iba sa kanila ay guro na rin, nurse, at nagtagumpay sila sa kanilang pag-aaral. At katunayan, sa Sitio Maligaya, mayroong isang bata, ang pangalan niya ay Elisa Godinez. Graduate siya na magna cum laude ng kanyang pinag-aaralan na eskwelahan sa Taguig, sa Global College of the Port. Ang kauna-unahang magna cum laude ng kolehiyo na yun. At yung bata na yun, paalis na po ako on my third term. Hindi ko po siya nakita, tinignan ko lang po yung kanyang tawag dito, credentials, ginawa ko ng recommendation at nung nakakuha ng scholarship grant sa Parañaque, nagtagumpay po siya, graduate pa na magna cum laude. At bukod po doon, si Eric Baez po, magmula nung naging kagawad pa ng Baclaran, 94, 97, mahigit 10 taong naglilingkod sa mga taga-Parañaque, minsan hindi umabsent sa lahat ng sesyon ng barangay at ng sangguniang panlunsod at hindi po simpleng natulog o pumasok o nag-register lang ng perfect attendance, nakipagdebate upang siguraduhin na yung mga panukalan na pinapasa sa konseho ay makatwiran at hindi labag sa interes ng mamamayan. Alam nyo, nandito umuulan. Sinuspindi po ang klase pero dati natin, pag umuulan kahit malakas na malakas, hindi nagkakaroon ng baha sa Parañaque. Alam niyo po, naalala ko nung sinabi ko minsan na mayroong isang dambuhalang development dito sa Parañaque, in particular sa Barangay San Dionisio. Ang sabi nung nagbo-broker, konsehal, pag hindi mo pinirmahan yan, mawawalan ka ng boto. 2001 po nangyari ito doon sa isang grupo ng mananampalataya na siyang kamag-anak nung naglalakad ng development permit. Ang sabi ko dun sa broker, hindi ako pipirma dyan dahil ilulubog nyo ang Parañaque sa baha. Yung mga development permit po, dumadaan po sa lungsod ng Parañaque sa sangguniang paglunsod. Alam niyo po, nag-check po ako doon at ang sabi ko, may God have mercy on the people of Parañaque. Dahil when the time comes na umulan ng malakas, sigurado babahain po tayo. At yung Undoy ay classic example at yung mga malakanakang pag-ulan ngayon ay na-experience po natin ang matinding baha dito po sa may Barangay San Dionisio dahil may mga development po na sa tingin ko ay hindi pinag-isipan. Yung mga dating nanungkulan sa ating lungsod at ipinasabi na hintulutan, kaya po natin nararanasan yan. Tuloy-tuloy pa rin po yung aking mga programa, yung konting suporta, hindi po ganun kalaki yung pondo ng mga konsehal kumpara sa congressman. Pero makakaasa po kayo at gagansyahan ko po kayo na lahat po yun ng mga pondo mula noong 2004, doon na po ako nagkapondo hanggang 2007, 2010 hanggang sa mga oras na to sa suporta po ni Mayor Jun Bernabe ay properly accounted for. At lahat po yan, ang concentration yan, karamihan po sa education at saka sa health, sa mga daycare centers. Naalala po siguro ako ng mga teachers na tuwing graduation, kahit hindi na po ako nanunungkulan, nagpapadala po ako ng maliliit na handog sa inyong mga estudyante. Dahil nakita ko, kung pwede nga lang po lahat ng mga estudyante natin
meron dictionary, may thesaurus, para meron silang maliit na equipment o tool. Sabi ko nga doon sa mga batang binigyan ko ng dictionaries noong 1999 pa. Noong una kong sinimulan yan, kahit sa panahon na ako'y nagretiro noong 2007, at dumating ang araw na ako'y umangat, mas mataas pa sa konsehal, papalitan ko ng laptop yung mga dictionary na hawak nyo. Basta ingatan nyo lang, ipakita nyo lang sa akin na sa akin galing yan. Wala naman pong imposible at gagawin ko po yan. Kung sakaling dumating ang panahon na mangyari po yan, pero in the meantime, masaya po ako na kasama po si Congressman Doles, si Mayor John Bernabe, upang tuloy-tuloy po yung pag-unlad ng Parañaque. At the same time, yung pong magkaroon ng realization yung responsabling gobyerno sa panguna po ni Congressman Doles. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa panahon na ako'y welcome nyo sa inyong mga paaralan. Basta panabitin lang po ninyo ako, batiin lang po ninyo ako. At kung kaya naman po ng pondo namin bilang konsehal, huwag po kayo magdalawang isip na sumulat sa opisina ni Konsehal Eric Baez. Yun nga lang, magtsatsaga po kayong umakyat hanggang 4th floor dahil wala pong elevator yung building po natin sa Blue Building. Mabuhay po kayo, maraming salamat. Mabuhay po ang lungsod ng Parañaque. Mabuhay po ang responsableng gobyerno.